Bakit kapag mayaman o makapangyarihan ang nasasangkot sa kaso, parang napakahalaga ng due process? Pero kapag mahirap at ordinaryong tao, minsan parang kulong muna bago mapatunayan kung talagang guilty? May katotohanan ba sa ganitong obserbasyon? Una, linawin natin. Sa ilalim ng batas, mayaman man o mahirap, pareho silang may karapatan sa due process at parehong presumed innocent hanggat hindi napapatunayang guilty. Pero ang problema, hindi pareho ang kakayahan nilang gamitin ang mga karapatang ito. Ang may pera ay kayang kumuha ng experienced private lawyers. Kaya nilang mag-file ng motions, kumuha ng experts, mag-apela at punduhan ang kaso kahit umabot pa ito ng ilang taon. Ang mahirap naman ay maaaring umasa sa libreng legal assistance. May karapatan pa rin siyang ipagtanggol ang sarili, pero mas limitado ang resources na available sa kanya. At isa sa pinakamalaking problema ay pre-trial detention. Ayon sa Supreme Court, noong July 31, 2025, mahigit 87% ng mga persons deprived of liberty sa BJMP facilities ay undergoing or naghihintay pa ng investigation, trial o final judgment. Ibig sabihin, malaking bahagi ng mga nakakulong ay wala pang final conviction. Dito nagiging napakahalaga ng pera. Kung bailable ang kaso at kaya mong magpiyansa, maaari mong harapin ang kaso habang nasa labas, nagtatrabaho at kasama ang pamilya mo. Pero kung mahirap ka at hindi mo kayang magpiyansa, maaari kang manatiling nakakulong habang dinidinig pa lamang ang kaso. May Release on Recognizance Act para sa ilang qualified indigent accused, pero hindi nito automatikong nawawala ang mas malaking problema ng access sa justice. At tandaan, ang pagkakakulong habang pending ang kaso ay hindi nangangahulugang guilty ka na. Kaya isipin natin ito, dalawang tao ang kinasuhan ng parehong bailable offense. Ang isa, may pera, nakapagpiyansa at nakakuha ng magaling na abogado. Ang isa, mahirap, walang sapat na pera para sa bail at limitado ang resources para sa kanyang depensa. Pareho silang may due process sa papel. Pero pareho ba talaga ang kanilang karanasan sa hustisya? Hindi kinakailangang may corrupt na judge o may lagayan para magkaroon ng inequality. Minsan, sapat nang ang isang tao ay may pera, oras, mahusay na abogado, at access sa legal resources, habang ang isa ay halos wala. Ito ang mahalagang distinction. Ang pagkakapantay-pantay sa batas ay hindi automatikong nangangahulugan ng pantay na access sa hustisya. At hindi rin tamang sabihin na lahat ng mayayamang nakakalaya ay pinaboran o lahat ng mahihirap na nakakulong ay biktima ng sistema. May mga kasong malakas talaga ang ebidensya, may mga kasong mahina, may bailable at non-bailable offenses, at may iba't ibang circumstances ang bawat kaso. Kaya ang tunay na tanong ay hindi dapat, bakit may due process ang mayaman? Dapat lahat ay may due process. Ang mas mahalagang tanong ay, paano natin masisigurong ang isang mahirap na Pilipino ay may tunay at epektibong pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili tulad ng isang taong maraming pera? Dahil ang due process ay hindi dapat maging pribilehiyo ng may kakayahang magbayad, karapatan ito ng lahat. At ang tunay na sukatan ng isang makatarungang justice system ay hindi kung gaano nito kayang protektahan ang karapatan ng makapangyarihan, kundi kung kaya rin nitong protektahan ang karapatan ng taong walang pera, walang koneksyon, at walang kapangyarihan.